Okay, mga kamads, mga kaibigan. Actually, nagbabasa ako kanina ng balita and nakita ko talaga na etong si Maharlika is in a lot of trouble. Now, kumuha siya ng bagong resource speaker para, alam mo yun, para patunayan daw yung na hindi deepfake yung video. Pero, ang labo lang kasi etong si Kati Binag na to, yung BFF ni Maharlika is actually telling you a different story, hindi yung mismong video. Kasi yun dapat yung patunayan. Ang labo nga eh. Anyway, mga kamads, mga kaibigan, I did a little bit of research dito kay Kati Binag. Ito yan eh. Well, inamin din naman ni Zaz na ex-lover siya ni Congressman Tony Boy. Okay. Tingnan nyo. Sabi niya dito, ex-partner of Tony Boy Florendo. So, and meron din maraming articles about telling you who she is. Of course, meron din mga chismis which we will go later on. Again, yung mga chismis, hearsay, rumors lang yon. At hindi natin yung sinususugan. Pinanonood lang natin yon for the sake of chismis. Sila lang ba pwedeng chumismis? Ayan o, marami yan. Ito, Palingkera kasi. Florendo siblings at Tadeo ko over Kati Binag. So, maraming statements over the credibility of this Kati Binag persona. And siguro i-google nyo na lang, pero for today's video para mas madali, yung mga chismis ito galing kay ano bang TikTok to? At Kati, ayoko nang basahin. Anyway, panoorin na natin. Sino ba si Kati Binag? Sino ba itong si Kati Binag? Ang babaeng star witness ko no ni Maharlika sa... Grabe no? May sarili silang court. Anong tawag dyan? Ano? Di ba, basically, ganun yung ginagawa nila, yung trial by publicity. Ayaw nilang mag-trial by publicity sila pagka hinaharap yung mga tao nila sa Senado. Pero sila din mismo ta-trial by publicity. Yung lalabo nitong mga to. Witness is not credible, Maharlika. Tuloy. Kanyang pekeng pulburog video at sa di umano'y pag mo siya sa mga ambisyosang palaka na pilit gumagawa ng oo, napanood ko sa SMNI upang siraan ang administrasyon. Ito ay upang mangagaw ng kapangyarihan at iluklok si Sara Duterte bilang presidente. Okay, so ganun pala yung sa mga hindi ganun pala yung yung style, no? Kasi nga kung para mapaalis si Pangulong Bongbong. Hindi ko maintindihan 3 taon na lang. Di ba kayo makapagtiis? Parang taing-tae eh. Taing-tae sa kapangyarihan. Anyway, tuloy natin. Nakakakilala kay Kati Binag ay siya po ay dating lang para saan ng negosyanteng si... Grabe naman sa words. Ang sama naman ng words na yon. Tony Boy Florendo. Siya rin ang dahilan kung bakit itong... Ano siya? Lover siguro. Kasi dito rin naman ni lover. Sinasabi sinasabi rin naman ni Maharlika ni Zaz na ex-partner. So, grabe yung words eh. Partner. Tony Boy Florendo at ang kanyang best friend na si Pantaleon Alvarez ay naging mortal enemies dahil sa tinaguriang War of the sa lalawigan ng Davao del Norte. Ito pala yun. Ito yung tinutukoy siguro nung 2017 article. Ang grabe mag-research tong tao na to. Gastos kasi niya din at kinakasama ni Pantaleon Alvarez na si Jennifer Vicencio sa isang pagtitipon. Ang dahilan, BFF ni Kati Binag, ang urig na asawa ni Alvarez na si Emily Alvarez. Grabe naman sa show. Chiga Minute! Ay, mali. Chiga Minute! Si Pantaleon Alvarez, by the way, siya yung dating House Speaker ni Pangulong Duterte na ngayon kasama niya na sa Mindanao tour nila. Kung naalala niyo yun, yung secession na issue nitong simula ng taon. Napakakulay nitong taon na to sa mga Duterte talaga. Anyway, these are of course yung publicly na inamin nila na partner siya ni Tony Boy Florendo. These are all the things that I can say na pwede kong susugan. Pero dito kasi, it's more on the juicy side. Pero, would I take this Kati Binag as a credible witness dito sa Pulveron Leaks? Ang sagot ko, hindi. Kasi, mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Kasi, kung saan-saan siya nandun eh. 'Di ba? Dito, may issue siya dito. Dito, merong, noong 2017, may issue dito. Ngayon, bumabalik na naman siya para paigtingin yung
yung mga allegations kay Pangulong Marcos tuloy. Dahil dito ay nagalit Timing no? si Alvarez. Kasi pwede naman siyang magsabi na meron noon pa lang Bakit ngayon lang lumabas, diba? Kasi dati pa yung pulverin issue bago pa magsimula yung taon Kay Cathy Binag na kinampihan naman ni Tony Boy. Ito ang naging mitsa kung bakit naging mortal na magkaaway si Tony Boy at si Alvarez hanggang magsalpukan sila sa politika. Yan ang background ni Cathy Binag. Ano naman ang dahilan ni Cathy Binag? At ngayon ay bigla siyang nasangkot sa fake news queen na si Maharlika. Bakit nagpapagamit siya sa mga Duterte para siraan si BBM? Ito ang sagot niya. Ibinasura na kasi siya ni Tony Boy. Oo nga, totoo. Kasi ex-partner na daw. Okay, nakasulat yan dito hindi ko inimbento yan. At least dyan, makikita natin yung veracity nitong nagtatrash talk dito. Kasi kung titignan mo yung history etong tao na to, I don't believe her. Kasi nga, dating-dati pa siya sa politika na naglalaro. Kailangan kung gusto niyang patunayan yung sarili niya, magsampa sila ng kaso. And tumayo siyang testigo para mas scrutinize siya. Kasi hanggat hindi yan na-scrutinize, tuloy-tuloy lang yan. Tuloy. In short, kumabit din sa ibang lalaki ang na si Cathy Binag. Dahil dito ay naputol na ang kanyang suporta bilang dakilang kaya kailangan niyang humakit sa mga Duterte. Mula sa pagiging spoiled na ay biglang naputol ang layaw, kaya galit na galit siya kay Tony Boy. Grabe naman yan. Grabe naman sa chismis. Sa pagiging high-class kabit ay naging political prostitute si Cathy Binag. Ginagamit niya yon ni Cathy Binag ang kanyang naging relasyon kay Tony Boy Florendo na matagal nang nababalita na isang adik upang iugnay ang kanyang bisyo kay BBM dahil matalik na kaibigan ng Pangulo ang kanyang pamangkin at kasalukuyang special assistant to the president na si Anton Lagdameo. Pero kung grabe naman yan. I'm not hindi ko sinususugan yung mga balita dito Ano lang talaga, gumagandang chismis. Kasi malamang nagre-research din tong mga to napagko-connect na yan. So, take it at face value na lang siguro. Or kayo bahala kung paniniwalaan nyo or hindi. Pero ako, as someone na I believe in proof, I can only tell you guys na ang pinaniniwalaan ko lang dito is she had the relationship with other politicians. And and timing yung paglabas niya, 'di ba? Na may allegations bigla siyang lumabas. She could have, pwede siyang lumabas noon Tuloy natin. Tanging batayan ng pagiging ay ang relasyon kay Tony Boy. Ibig din bang sabihin addict din sa ex-BFF na si Alvarez at si Pangulong Duterte? Hindi ba't sanggang pentalin naman yan si dikit din noon ni Digong si Tony Boy at isa pa ito sa kanyang pinakamalaking campaign contributor. Malinaw na nagpapagamit lamang itong si Cathy Binag sa mga Duterte. Wala na. Upang makamit ang sakit na talaga si Duterte. Kanilang ambisyong makapang-agaw ng kapangyarihan. Ganyan kadaling magsinungaling ang isang dakilang na sanay magbent luban. Grabe. Grabe naman yan. Pero ako, hindi ko sinususugan yung mga sinasabi dito. Pero what I can say is, this Cathy Binag has to be vetted and tested dun sa testimony niya. Kung baka kailangan siyang i-cross-examine. Kasi nga, medyo sus nga yung paglabas niya. Pero, ano to kasi, of course, sila Maharlika nagkakalat ng chismis. Meron din naman nagkakalat ng chismis sa kanila. Pero bahala kayo I'm not saying na paniwalaan nyo to or hindi. I'm just saying sa inyo na questionable yung credibility nitong si Cathy Binag. Kasi nga lumabas siya ng timing. Diba? Habang nagkakagulo, biglang may star witness agad si Maharlika to take all the issues. Diba? So kayo bahala kung anong sa tingin nyo ang tunay or hindi. Basta hindi ako naniniwala dun sa Coke video na yon. At mas gugustuhin ko na after nitong administration na to, let's choose correct leaders na walang ganitong mga issue, di ba? Pwede naman yon, darating tayo doon, pero it has to wait until 2028 para hindi na maantala yung progress na nasimulan nitong administration na to. It's not, hindi yun siguro yun grand, but we have to start somewhere and let's start now. Okay, yun lang. Yege mga lods.